Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na kay Sir Gimbal. Ako po ay isang tagapakinig mula sa Luzon. Pasensya na po pero hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar namin. Para na rin po sa kapakanan ng aking pamilya at ng mga taong kasama sa kwento. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Joy. Sa ngayon po ay ako po ay 30 years old na. May asawa at may anak na rin. Maayos na ang buhay ko ngayon. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang bahagi ng buhay ko na ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Nangyari po ito noong 15 anyos pa lamang ako. Mahirap po talaga ang buhay namin sa probinsya. Simula nang mamatay ang aking mga magulang, kinupkup na ako ng aking lola. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, nakasama ko rin ang aking pinsan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lisa. Mas matanda sa akin ng 1 taon. Pero magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Siguro dahil pareho kaming may mabigat na pinagdaanan. Namatay rin po kasi ang mga magulang ni Lisa. Sabi nila dahil daw sa sukob sa kasal. Ang aming mga magulang ay magkapatid at sabay silang ikinasal. Ayon sa mga matatanda, malas daw kapag may sukob at kasunod nito, isa-isa silang pumanaw. Pero sa puso ko, ramdam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit sila nawala. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan. Pero may pakaramdam akong hindi lang basta sukob o malas ang dahilan. May mas madalim pa silang iniwan na lihim. Sabay kaming iniahon sa hirap ni Lola Idyos. Sa dulo ng baryo namin, malapit sa ilog. Sa maliit na barong-barong ni Lola, ay doon namin naranasan ni Lisa na mabuhay muli ng masaya. Wala kaming ibang kasama kundi si Lola Idyos. Pero masaya naman kami araw-araw, kahit mahirap at kahit kapos. Basta magkasama kami, sapat na. Paglalaba nga po pala ang aming kinukuhanan ng pang-araw-araw na gastusin. Swerte na kung may 1 o 2 na magpapalaba sa amin dahil minsan, mahirap makahanap lalo na't masisipag naman maglaba ang mga kabaryo namin. Lisa, Joy, umuwi na kayo at nang makapananghalian na. Dinig namin ang malakas na tawag ni Lola mula sa taas ng burol. Doon po kasi kami nakatira. Tanaw ang ilog mula sa itaas. Opo Lola, andyan na, susunod na po kami. Sigaw ni Lisa habang pinipiga ang malaking kumot na pinalabas sa amin kapalit ang inutang naming bigas. Ako naman ay patuloy sa ginagawa ko. Ate, namimiss mo rin ba yung mga magulang mo? Ako kasi sobra. Parang gusto ko silang makita kahit saglit lang sa panaginip ko. Malungkot kong sabi sa kanya habang pilit kong pinipiga ang tubig sa palanggana. Ano ka ba, Joy? Siyempre naman namimiss ko rin sila pero kailangan nating magpakatatag. May lolo pa tayo. Siya ang kailangan nating alagaan ngayon. Napatingin ako sa kanya. Mabait si Ate Lisa. Kahit siya man ay iniwan din, hindi niya pinakita na mahina siya. Lagi niya akong pinapalakas. Ano ba naman kayong dalawa? Tanghali na, naglalaba pa rin kayo. Mamaya na yan, kumain muna kayo. Napalingon kami pareho. Nakababa na pala si Lola mula sa burol. Dala-dala ang bilao na may takip na dahon ng saging. Hala, bakit bumaba pa kayo Lola? Uuwi na rin po kami. Sorry po. Nagtatakbo ako palapit kay Lola at kinuha ang dala niya. Si Lola talaga, gustong-gusto niya na lagi tayong kasama. Napatawa si Lola kahit halatang pagod siya sa pagbaba. Binibiro nyo na naman ako. Mga batang ito talaga. Hala,
Tara na at nang makakain na tayo bago pa lumamig ang ulam. Ang sarap siguro kumain ngayon, Lola. Gutom na po kami. Oo nga, Joy, para may lakas tayo mamayang magpatuloy sa paglalaba. Sabay-sabay kaming nagtawanan. Kahit mababaw lang, ramdam ko ang saya. Habang naglalakad kami paakyat ng burol, nararamdaman ko ang malamig na hangin mula sa ilog. Amoy ko ang tuyo. Naririnig ko ang mga ibong kumakanta sa itaas. Saglit kong nakalimutan ang bigat ng buhay. O ayan, kain na tayo. Baka mamaya manghina pa kayo sa trabaho. Salamat po, Lola, ang sarap nito. Masarap talaga basta kasama ko kayong dalawa. Nga pala, Lola, hindi ko pa po alam ang kinamatay ni Inay at ni Itay. Sukob po ba talaga sila nila, Chang? Tanong ko dahil hindi talaga ako naniniwala na iyon ang kinamatay ng mga magulang ko. Joy, Lisa, alam ko na naguguluhan kayo, pero balang araw malalaman nyo rin. Anong iintindihin namin, Lola? Di ko maintindihan. Naguluhan na rin pala si Ate Lisa sa pinagsasasabi ng lola namin. Ngunit hindi na samugot si Lola. Bagkus ay tumalikod na siya noon para kumuha ng tubig. Kumain na muna kayo, saka nyo naintindihan ang aking mga sinasabi. Nagkatinginan lang kami ni Ate Lisa. Lalo tuloy kaming naghihinala na may mas malalim pa talagang dahilan ng lahat. Umaasa pa rin kami ni Ate Lisa na magiging bukas sa amin si Lola at kung malaman sana namin ang dahilan ay makayanan namin. Pero kahit nga anong pagpapakatatag ang gawin namin ni Ate Lisa, ay dumarating talaga ang punto na sinusubok kami ng panahon. Manang, pwede po bang makahingi, makahiram po muli ng isang gatang na bigas? Babayaran na lang po namin pag nakabayad na si Lola sa labada. Hinawakan ko ang laylayan ng damit ko. Nahihiya ako pero mas nangingibabaw yung takot ko na baka wala na kaming makain mamaya. Lumabas si Manang. Kita ko sa mukha niya na parang ayaw niyang sabihin yung sasabihin niya. Lisa, Joy, pasensya na mga anak. Hindi ko na muna kayo mapapautang ngayon. Ang dami ko nang sinisingil. Baka magipit na rin ako. Sana maintindihan niyo ako. Bigla akong napayuko. Ayokong makita ni Ate Lisa na naiiyak na ako. Pero nararamdaman ko yung kamay niya sa balikat ko. Pinisil niya ng mahina. Opo, Manang, naiintindihan po namin. Salamat na lang po. Kailan nga po ulit kayong magpapalaba? Tanong ni Ate Lisa na parang nauutal dahil sa nangyari. Iha, hindi na wari ako magpapalaba sa ngayon. Bumili na kami ng washing machine. Pasensya na. Sige po, Manang, pero kung sakali po, tawagan nyo lang po kami. Mahina ko namang sabi. Saka kami lumakad palayo. Mabigat yung hakbang ni Ate Lisa. Parang gusto kong tanungin kung anong mangyayari sa amin ngayon. Pero natatakot ako sa isasagot niya. Hindi ko napigilan. Mahina ako nagtanong habang naglalakad kami pa uwi. Ate Lisa, anong kakainin natin mamaya? Hindi siya sumagot agad. Kita ko sa gilid ng mata ko na pinapahid niya yung luha niya. Pero nung humarap siya sa akin, pinilit niya akong ngitian. Kahit bakas na peke ang kanyang mga ngiti. Noong hapon na iyon, natulog kaming tatlo ni Lola na kumakalamang sikmura. Di naman po kasi nakakabusog ang ilang piraso ng saging na aming hiningi sa palengke. Dumaan pa ang mga araw at hindi lang iisa ang dumating na pagsubok sa amin.
Galing kami noon ni Ate Lisa sa bukid. Pawisan at pagod nang bigla naming marinig ang sigaw ng isang kapitbahay. "Joy, Lisa, ang lola ninyo!" Parang kidlat kaming nagtakbuhan ni ate papunta sa kubo. Pagkarating namin, bumungad sa amin ang nakahigang si lola. Namumutla at hirap na hirap huminga. "La, anong nangyari sa'yo?" "Hinahapon na naman kayo, La. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang gumalaw ng mga mabibigat na gawain?" Halos nanginginig ang boses ni Ate Lisa habang pilit niyang pinapainom si Lola ng tubig. Ako naman ay agad akong tumakbo sa lagayan ng gamot. Nang makita ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ubus na pala ang gamot ni Lola. Napakapit ako sa mesa at nanlumo at naluha. Paano na? Wala na kaming pera. Wala na rin kaming gamot. Bulong ko sa sarili ko. Sobrang mahal ng gamot at napakalayo pa ng bayan. Habang nakatingin ako kay Lola na unti-unting nahihirapan, pakiramdam ko ay pinipiga ko ang puso ko. Si Ate Lisa naman ay pinipilit maging matatag. Pero nakikita ko rin ang takot sa mga mata niya. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay napakabigat ng mundo. Wala kaming ibang magawa kung hindi hawakan ang kamay ni Lola at umasa na malalagpasan niya ulit ang hapong iyon. Kaya naman ang gabing iyon, gising pa rin ang aking diwa. Alam ko kasi na baka di lang iyon ang aming gabing walang pera na pambili ng pagkain at gamot kung hindi kami kikilos ni Ate Lisa. "Joy, bakit gising ka pa?" "Naiisip kasi na paano kaya kung maghanap na tayo ng trabaho sa bayan? Mahirap na makahanap ng laba dito sa atin." Yun nga rin ang iniisip ko. Bukas na bukas rin aalis tayo para maghanap ng mapapasukang trabaho. Kinabukasan ay napagdesisyonan nga namin ni Ate Lisa na pumunta nga po sa bayan. Nagbabaka sakaling makahanap ng pwedeng pasukan na trabaho. At dun nga po ay nakakita kami ng isang karatula na naghahanap ng katulong. Lingguhan ang uwi kaya naman kahit di pa namin alam kung sino ang amo ay pumayag na agad kami. "Mga apo, huwag na kayong magpunta pa sa malayo. Delikado lang ang panahon ngayon." Malungkot na sabi ni Lola habang nakatingin sa amin si Ate Lisa. Kita ko sa mga mata niya ang labis na pag-aalala at takot. Nakatayo kami noon sa pintuan at nakagayak na paalis. Bitbit na rin namin ang mga bag, puno ng damit at kaunting baon. Napabuntong hininga si Ate Lisa. Halatang mabigat sa kanya ang naging desisyon namin. Alam naming mahirap iwanan si Lola, lalo pat siya lang ang kasama namin sa bahay. Pero sa kabila ng lungkot at pangamba, kailangan naming magpakatatag. Kailangan naming makahanap ng trabaho para may maipanggastos sa pang-araw-araw at pambili ng gamot ni Lola. "Patawad po, Lola, pero kailangan po namin ito para sa iyo." Bulong ko sa sarili ko. Piniling maging matatag habang nakikita na malungkot si Lola Idyos. Iniwan muna namin si Lola sa mabait naming kapitbahay. Kahit alam naming hindi rin siya mapapalagay. Nang lumingon ako pabalik, nakita ko siyang nakaupo sa may pintuan. Nakatitig sa amin na parang ayaw kaming pakawalan. Tumuloy muna kami ni Ate Lisa sa loob ng palengke at doon nagpalipas ng gabi. At kinabukasan pa nga kami nagpunta sa bahay ng magiging amo namin. Medyo kinakabahan na may kaunting saya ang aming pagpunta sa tapat ng isang malaking bahay. Pinapasok kami ng isang babaeng nagpakilalang hardinera. Sa unang tingin pa lang, ramdam ko na ang matalim niyang mga mata. Para bang tinitimbang niya kami mula ulo hanggang paa.
sinusuri ang bawat galaw at itsura namin. Bata pa kayo, pero matibay ba kayo sa trabaho? Saan kayo nakatira? Ilang taon na? Sunod-sunod na tanong niya habang naglalakad kami sa malawak at malamig na sala. Inabot namin sa kanya ang detalye ng aming pagkakakilanlan. At habang binabasa niya ito, di ko maiwasang hindi mailibot ang aking pagtingin sa mamahaling gamit at malalaking kurtina. Pero agad akong bumalik sa ulirat nang marinig ko ulit ang boses ni Manang. Marunong ba kayo sa gawain bahay? Opo, marunong po kami maglinis, maglaba, magluto at kahit ano pa pong ipag-uutos nyo. Napatingin si Manang kay Ate Lisa. Kita ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya. Tila ba may pinaplano siya sa isip. Lahat, sigurado kayo? Parang may ibang laman ang tanong niya. Kaya napalunok si Ate Lisa bago sumagot sa tanong ng matanda. Opo, kahit anong utos po, kaya po namin. Biglang sumagot si Manang sabay inis na tumango. Kung ganon, tatawagin ko na si Sir. Wag na wag kayong aalis dyan. Bago siya lumakad palayo, tinignan niya muna kami ng masama. Para bang mababang uri kami ng tao. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon, para kaming mga basahan sa harap niya. Napatingin ako kay Ate Lisa. Kita ko sa mga mata niya ang pagkahiya. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko hindi lang trabaho ang hinahanap nila. May nararamdaman akong kung anong panganib na hindi ko maipaliwanag. Tumango na lang kami at hinayaan na lamang na umalis ang babae. Ilang sandali nga ay lumabas mula sa malaking puntuan ng isang matandang lalaki. Nasa edad 50 na. Malaki ang tiyan at may tangay-tangay na tabako. Panot din ito at medyo malaking lalaki. Kayo ba ang mamamasukang katulong dito? Tanong nito habang hinihit-hit ang tabako. Tumango na lang kami ni Ate Lisa. Mabutit mga bata pa. Sige, si Manang na magsasabi sa inyo ng mga dapat nyong gawin, mga iha. Sabi nito, saka itong umisi sa amin ni Ate Lisa. Salamat po, sir. Marcelo, tawagin nyo na lamang akong Don Marcelo, mga iha. Pagkaalis nga ni Don Marcelo ay inaya na kami ni Manang na pumunta sa aming silid. Malapit iyon sa may kusina at mas malaki iyon sa aming kwarto sa bukid. Ito ang magsisilbi ninyong silid. Lahat at narito na at ang inyong banyo ay nasa bandang likod ng kusina. Pinakita niya ang kwarto namin. May kama, may electric pan, malinis na bedsheet. Halos maiyak ako sa tuwa dahil unang beses ko palang makakita ng magandang silid. Umaga pa lamang ay dapat nakapagluto ka na. Sino ka nga ulit? Tanong ni Manang kay Ate Lisa na noon ay manghang-mangha pa sa lambot ng higaan. Si Lisa po. Ikaw ang magluluto, Lisa. Tapos ikaw naman, sabay tingin sa akin. Joy po. Ikaw, Joy. Ikaw ang maglilinis ng sala at ilang gamit dito. 2 beses kayo maglilinis ng kwarto ni Sir. Naiintindihan nyo ba? Masungit itong sabi sa amin na kinatango na lang naming magpinsan. Tuwing Sabado kayo aalis at babalik din agad ng Linggo. Ako lang ang mamamalengke dahil bawal kayo lumabas ng bahay na ito hanggat hindi sinasabi ni Don Marcelo. Dagdag nito. Natuwa naman kami ni Ate Lisa dahil nga makakauwi nga pala talaga kami sa baryo para mabisita si Lola.
Sa unang 2 buwan naming magpinsan ay naging maayos naman ang lahat. Madalas wala sa bahay ang amo namin. At kung babalik man ay may dalang pagkain na masasarap. Madalas ay may tinapay at gatas siyang ibinibigay sa amin. At iniipon namin yon para madala kay Lola pag uuwi kami. Nakuha nga niya ang aming loob. At sa katunayan ay nagbibiro na siya sa amin. Dalagang dalaga kayo ah. Parang kailan lang ang papayat nyo pa. Sabay tingin niya sa amin mula ulo hanggang paa. Para bang may ibang laman ang bawat sulyap niya. Masarap po kasi ang pagkain nyo dito kaya nagiging malusog kami. Mahinhin na sabi ni Ate Lisa. Pilit na umiti. Nakita ko ang pamumula ng pisngi niya. Halata ang kaba kahit pilit niyang tinatago. Napangisi naman si Don Marcelo. Isang ngising may halong mali siya. Huwag kayong mag-alala. Laging masasarap ang kakainin nyo rito. Basta magsipag lang kayo at maging mabait sa akin. Sa mga salitang iyon, para bang nabuhusan kami ng malamig na tubig. Pero dahil sa kabaitan at maayos na pakikitungo niya sa una, napaniwala niya kami. Unti-unti, naging normal na lang ang mga pagbati niya sa amin. Akala namin ay walang mali siya. Akala namin ay simpleng biro lamang. Hanggang sa dumating ang maliliit na bagay na hindi namin inaasahan. Madalas niya kaming tapikin sa balikat, sa baywang, at kung minsan ay hahaplusin ang aming likod na parang sinusuri ang aming katawan. Noong una, iniisip naming normal lang iyon. Baka tanda lang ng pagpapahalaga. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko'y unti-unti kaming binabalot sa isang bagay na hindi namin maintindihan. Isang panganib na dahan-dahang lumalapit sa amin. Minsan kasi nasa salas ako at nagpupunas ng alikbok ng mga webles nang bigla niyang haplusin ng aking buhok. Sa kanya ito inamoy. Napaiktad ako nang maramdaman ko nga ang kanyang mga kamay na bumababa sa aking likurang bahagi. Don Marcelo, may tatapusin lang po ako. Nauutal kong sabi pero bigla na lamang akong kinapitan ni Don Marcelo sa braso at iniharap sa kanya. Pinakaayaw ko sa lahat yung aalis ng bigla. Madiin nitong sabi at kita ko ang nanlilisik nitong mga mata na aking kinatakot. Pasensya na po. Nauutal ko namang sabi sa kanya habang pilit kong itinutungo ang aking ulo. Narinig ko naman ang pagsinghot niya sa aking buhok. Napakabango mo talaga, Joy. Ramdam ko ang bigat ng hininga niya sa bato ko. Napakapit siya sa balikat ko at bawat haplos niya ay parang apoy na sumusunog sa balat ko. Sir, aalis na po ako. Nauutal kong sabi. Nanginginig ang boses ko. Pero hindi siya nakinig. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Sisigaw na sana ako. Umaasang maririnig ako ni Ate Lisa o kaya ni Manang. Pero bago ko pa man mailabas ang boses ko, bigla niyang tinakpan ang aking bibig. Pakiramdam ko, mabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. Nanginginig ang tuhod ko. Sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Tulungan mo ako, ate. Manang, kahit sino. Pero walang tutulong sa akin sa mga oras na iyon. Dala na rin ng takot ay naramdaman ko na lang na nangangatog na ang aking tuhod.
takot na takot ako, Sir Gimbal. Hindi ko akalain na sa likod ng mabait niyang mga ngiti at matatamis na salita, may tinatago pala siyang napakaitim na pagnanasa. Isang halimaw na matagal nang nakatago. "Huwag kang maingay," madiin niyang sabi, sabay higpit ng hawak sa braso ko. Ramdam ko ang sakit. Halos pumasok ang mga daliri niya sa laman ko. Bigla niya akong hinila. Halos kinalikad papunta sa isang madilim na kwarto. "Sir, huwag po. Pakiusap." Nangangatal ang boses ko. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong binubunot ang braso ko mula sa matibay niyang pagkakahawak sa akin. Pero para akong batang walang laban sa lakas niya. Pagpasok sa kwarto, itinulak niya ako sa kama. Parang bumagsak ang buong mundo ko ng mga oras na iyon. Napatingin ako sa kanya at kitang-kita ko na ibang-iba na ang mukha niya. Wala na ang mabait na Don Marcelo. Ang nakikita ko ngayon ay isang halimaw. May mata ng gutom na hayop. "Huwag kang maingay kung hindi. May kalalagyan ka." Sabay subsob niya sa murang katawan ko. Ramdam ko ang bigat niya. Ang bigat ng bawat hininga niya sa liig ko. "Huwag po, sir. Maawa po kayo. Pakiusap, huwag po." Lumuluha ako. Pilit na nagtutulak. Pero lalo lang niyang hinigpitan ng kapit. Ang bawat salitang sinasabi ko ay tila wala lang sa kanya. Sa isip ko, umaasa akong biglang bubukas ang pinto na maririnig ako ni Ate Lisa na may kahit isang kaluskos mula sa labas. Pero wala akong narinig kundi ang malalalim at mabibigat na hininga niya. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala. Parang pinipilas niya hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang buong pagkatao ko. Sa mga sandaling iyon, wala akong nagawa kundi lumuha at umasa na sana matapos na agad ang bangungot na ito. Amoy ko ang laway niya na dumidikit sa aking katawan. Isinisiksik niya ang mukha niya sa pagitan ng aking bago pa lang na sumisibol na dibdib. "Huwag po, parang awa niyo na po, sir." Patuloy pa rin ako sa pagmamakaawa sa kanya. Pero sa halip na dinggin ay mas lalo niyang dinidiin ang labi niya sa aking mga labi. Marahas niya akong hinalikan at ramdam ko ang paggapang ng kanyang mga kamay sa aking katawan. Marahas niyang inalis ang aking saplot. Saka niya ako hinalikan sa liig. Parang hayop siyang hayok na hayok sa aking katawan. At dahil na rin sa bigat niya ay wala akong magawa kung hindi ang umiyak. Namumugto na ang aking mga mata sa pag-iyak. Pero di ako marinig ni Ate Lisa. Dahil nakalak ang pinto at malayo ito sa pinakakusina kung nasaan si Ate Lisa. Matapos niya akong pagsamantalahan, ramdam ko ang unti-unting pagmamanhid ng buong katawan ko. Parang wala na akong lakas. Wala na akong malay sa paligid. Nilingon ko ang higaan na may bahid ng dugo. Alam kong galing iyon sa akin. Napaiyak ako ng mahina. Nanginginig ang mga labi ko. Pakiramdam ko, kinuha niya hindi lang ang puri ko, kundi pati kaluluwa ko. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Hindi ko inakala na mararanasan ko ang ganitong klase ng parusa. Lalo na mula sa taong akala namin ay mabait at maasikaso. Ang taong pinagkakatiwalaan namin. Siya pa pala ang magiging demonyo sa buhay ko.
Wag na wag kang magsusumbong sa pinsan mo. Tandaan mo, kita ko lahat ng galaw nyo at isang pagkakamali mo lang, papatayin kita. Mariin niyang bulong sa tenga ko. Malamig at mabigat ang bawat salita niya sa akin. Ramdam ko ang panginginig ko sa bawat paghinga niya na patuloy ko pa rin nararamdaman sa mga oras na iyon. Pagkatapos noon, iniwan na niya ako sa kwarto. Parang wala lang. Parang walang nangyari. Narinig ko pa ang mahinang pagkalas ng doorknob at ang pagbagsak ng pinto. Naiwan akong mag-isa, nakahandusay sa kama, duguan at basang-basa ng luha. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y wala na akong silbi. Wala na akong lakas para magsalita, gumalaw o kahit huminga ng maayos. Mga ilang minuto rin akong nagtagal sa loob. Natatakot akong makita siya muli sa labas. At mas lalo naman akong natatakot sa mga banta niya sa akin. Gustong-gusto ko nang magsisisigaw ng mga oras na iyon. Pero paano kung tunay nga na papatayin kami ng amo ko? Paano na si Lola at si Ate Lisa? Nilinis ko ang aking sarili sa kwarto kung saan ako ginahasa ni Don Marcelo. At sa bawat patak ng tubig ay ganun din naman kabilis dumaloy ang aking mga luha. Masakit, pero kailangan kong magpakatatag. Lalo na at buhay ang nakataya dito. Paglabas ko ng kwarto, agad akong napatigil nang makita ko si Ate Lisa. Andoon din si Don Marcelo sa kusina. Nakaupo habang pinagmamasdan si ate na abala sa pagluluto. Napatingin siya sa akin ng matalim at ang kanyang mga titig sa akin ay parang isang malamig at matalim na banta sa buhay naming dalawa ng pinsan ko. Napasandal ako sa haligi. Pilit pinapakalma ang nanginginig kong tuhod. Sa loob-loob ko, nanginginig ang isip ko. Paano kung malaman ni ate? Paano kung siya na ang isunod? Alam ko, hindi lang ako ang magiging biktima. At ayaw ko mang isipin. Sigurado ako, balang araw, dudungisan din niya si Ate Lisa. Oh, andyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Masigla pa ang boses ni ate. Walang kamalay-malay. Napakagat ako sa labi. Pilit na itinago ang luha at takot sa mga mata ko. Napatingin ulit ako kay Don Marcelo. Nakataas ang kilay niya. Parang nagbabantang huwag akong magsasalita. Nasa kwarto po ako malapit sa basement. Doon po ako pinaglinis ni Manang. Pagsisinungaling ko, sabay ako para hindi niya makita ang mga namumugto kong mata. Kaya pala amoy lansa ka. Maligo ka na nga, iba na yung amoy mo. Natawa pa siya ng bahagya. Walang kaalam-alam sa impyernong pinagdaanan ko. Napatingin ako kay Ate Lisa. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sabihan ng totoo. Gusto ko siyang ilayo. Pero naalala ko ang banta ni Don Marcelo. Sa bawat tibok ng puso ko, ramdam ko ang bigat ng takot at hiya. Habang papalayo ako papunta sa banyo, para akong nilalamon ng sariling mga hakbang. Isang hakbang palayo sa katotohanan at isang hakbang papalapit sa bangungot na hindi ko alam kung paano ko malalampasan. Joy? Ano yan? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses ni Ate Lisa.
Napatingin siya sa laylayan ng palda ko. Basang may bahid ng dugo. Tahimik na saksi sa kalupitan ni Don Marcelo. Parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Napalunok ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Don Marcelo. Umaasang baka siya ang magpapaliwanag. Pero sa halip, nakita ko ang malademonyo niyang ngisi. Mukhang nagdadalaga ka na. Narinig ko ang halakhak niya. Mabagal at puno ng mali siya. Para akong tinusok sa dibdib. At hindi ko napigilang tiklupin ang kamao ko sa galit at takot sa kanya. Hala, ang aga naman pero sige na magpalit ka na muna at nakakahiya kay Don Marcelo. Natawa pa si Ate Lisa na walang kamalay-malay sa lahat ng pangyayari sa akin. Hindi ko nagawang magsalita. Parang biglang nawala ang boses ko. Pakiramdam ko, nalunod ako sa sarili kong kahihiyan at sakit. Lumapit ako agad sa hagdan. Halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Gusto ko sanang sumigaw. Gusto ko sanang yakapin si ate at sabihing tulong. Pero sa bawat galaw ko, ramdam ko ang malamig na banta ni Don Marcelo. Sa bawat hakbang pataas, pakiramdam ko ay para akong nawawasak. Tanging naiwan sa akin ay nanginginig kong mga kamay. At ang tingin ni Ate Lisa sa akin na puno ng inosente at walang muwang. Akala ko po doon na nagtatapos ang aking paghihirap. Kung sakaling makuha niya ang aking dangal. Pero hindi. Ilang araw matapos lahat ng iyon. Isang umaga. Nagising ako at napansin kong wala si Ate Lisa sa tabi ko. Agad akong kinabahan. Parang bigla lang bumigat ang dibdib ko at nanlambot ang mga tuhod ko. Ate, nasaan ka? Sigaw ko habang mabilis na tumayo. Tumakbo ako ng kusina kung nasaan nagtatrabaho si ate pero walang tao. Lumabas ako sa bakuran. Wala rin si Manang. Lalong bumilis ang pintig ng puso ko na parang sasabog. Tatakbo na sana ako palabas nang bigla kong marinig ang malamig at matalim na tunog na baril sa likod ko. Subukan mong tumakbo. Sasabog ang ulo mo. Bigla akong nanginig sa takot. Para akong napako sa sahig. Hindi makagalaw. Hindi makaimik. Unti-unting bumaba ang mga luha ko. Ramdam ko ang pagtindig ng balahibo sa bawat hinga niya sa likod ko. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Paligayahin mo ako. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Napayuko ako. Nanginginig. Halos di makahinga. Parang awan niyo na po, Don Marcelo. Huwag niyo pong gawin sa akin to, pakiusap. Umiiyak akong nagmamakaawa. Pero alam kong wala siyang puso para marinig ako. Mas lalo niya diniin sa aking ulo ang baril na anumang oras ay pwedeng kumitil sa akin. Sumunod nga ako sa kanya sa takot na mamatay. Pero mas lalo akong manlumo nang makita ko si Ate Lisa. Nakahandusay siya sa sahig. Walang malay. Wala rin siyang saplot at may malaking pasa sa kaliwang pisngi niya. Parang gumuho ang mundo ko, Sir Gimbal.
Hindi ko alam kung saan ko hugutin ang lakas ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahan akong lumapit. Hayop ka, Marcelo! Anong ginawa mo sa Ate Lisa ko? Sigaw ko. Halos maubos na ang boses ko sa iyak. Tinakbo ko si Ate Lisa. Inalog ko siya. Saka ko tinakpan ang kanyang hubad na katawan ng kumot. Ate, gumising ka naman, pakiusap ate. Pero hindi siya nagising. Wala na siyang malay. Baka dala ng takot, sakit o matinding sampal na ibinigay sa kanya. Iyan ang mangyayari sa iyo kung susuway ka sa gusto ko. Mas masarap pa rin yung hindi lumalaban. Ngising demonyo niya habang lumapit sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang halimaw na hindi ko akalaing tao. Pilit niyang hinila hanggang mapunit. Nagsisisigaw ako. Pumapalag. Pero wala akong laban sa lakas niya. Tama na, Marcelo. Maawa ka. Pakiusap. Pero wala. Parang bingi siya. Hinagis niya ako sa dulo ng kama at doon niya ako hinalay. Ramdam ko ang sakit. Hapdi. Bawat pahiya. Parang gusto ko nang mamatay sa mga oras na iyon, Sir Gimbal. Gusto ko nang matapos ang lahat. Pero hindi pa siya nakontento. Nang matapos niya akong babuyin, bumaling siya kay Ate Lisa. Nakita ko kung paano niya muling hinubaran si Ate Lisa. Kung paano siya ginapang. Huwag. Ako na lang. Marcelo, pakiusap. Pero wala akong nagawa. Awang-awa ako sa kalagayan namin ni ate. Pero wala siyang kaalam-alam kung ilang beses siyang binababoy ng amo namin. Nagising na lamang ako sa madilim na paligid. Si Ate Lisa ay nananatili pa ring walang malay. Samantalang si Don Marcelo ay wala na sa silid kung saan kami hinalay. Ate Lisa, gising ka na. Kailangan nating makaalis dito. Joy? Yun na lamang ang nasabi ni Ate Lisa. Saka siya yumakap sa akin ng mahigpit. Alam kong takot na takot siya. Pero kailangan naming makaalis sa impyernong lugar na ito. Agad kaming lumabas at kinuha namin ang aming gamit sa kwarto. Saka kami lumabas ng bahay. O, saan kayo pupunta? Napatigil kami ni Ate Lisa nang marinig namin ang boses ni Manang. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko sa takot. Akala ko hindi na kami makakaalis. Pero nang makita niya ang kalagayan namin, ang pasa sa mukha ni ate, ang duguan at gusot naming mga damit, at ang takot sa mga mata namin, nakita ko ang bigla ang pagbabago sa mukha niya. Manang, parang awa niyo na po. Palabasin niyo na po kami. Kailangan po kami ng lola namin. Habol hininga kong pakiusap. Halos hindi ko na maramdaman ang mga tuhod ko sa sobrang panghihina. Pakiusap. Ayaw na po namin. Pagigil na iyak ni Ate Lisa. Nanginginig ang boses. Kita namin ang bigat sa mukha ni Manang. Napayuko siya at parang napaluha din. Alam namin, ramdam namin na may alam siya sa nangyayari sa bahay. Siguro, matagal niya itong kinikimkim. Pero natatakot din siyang kumilos. Patawad. Patawad mga iha. Umiling siya. Umiiwas ng tingin. At pinahid ang mga luha niya.
Sige na, umalis na kayo bago pa siya bumalik. Bilisan nyo. Sabay bukas niya ng pinto. Sabi nito, saka kami pinatakbo paalis. Wala na nga kaming inaksayang oras ni Ate Lisa at kahit nga masama ang aming pakaramdam ay nagawa pa rin naming makauwi sa baryo. Gabi na noon. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig at huni ng mga insekto ang maririnig nang marating namin ang bahay. Kita sa mata ni Lola ang matinding pangungulila habang nakatanaw siya sa bintana. Para bang inaasam na darating kami kahit wala siyang katiyakan. Pero nang makita niya ang itsura namin na duguan, maruruming damit, sugatan at halos hindi na makalakad ay doon na siya napaluha. Diyos ko, anong nangyari sa mga apo ko? Nangangatog ang boses niya. Mabilis siyang lumapit sa amin. Hindi na namin napigilan. Sabay kaming napayakap sa kanya. Sa yakap niya, para kaming mga batang muling nakahanap ng kanlungan. Kanlungan mula sa aruga ng mahal naming lola. Saka na lamang sumabog ang lahat ng sakit at takot na kanina pa namin pinipigilan. Lola, ayoko na. Ayoko na po. Hikbi ko. Mahigpit kong niyakap ang likod niya. Binaboy kami, Lola. Kinahasa kami. Halos hindi na maubos ang luha ni Ate Lisa. Nanginginig siya habang inuulit-ulit ang mga salitang iyon. Paulit-ulit na parang nabubura ang lakas niya sa bawat bigkas. Walang hiya siya. Hayop siya. Igaganti ko kayo mga apo. Diyos ko. Napahawak si Lola sa dibdib niya. Parang hindi makahinga sa sobrang galit at sakit. Marahan niya kaming hinaplos. Paulit-ulit. Parang sinusubukan niyang tanggalin ang lahat ng dumi at sakit na naranasan namin. Hinalikan kami ni Lola. Tanda ng pagmamahal. Halos buong gabi kaming nag-iiyakan. Sinabi namin ang lahat ng aming nararanasan. Kita namin ang galit sa mukha ng aming lola. Huwag kayong mag-alala mga apo. Gagawin lahat ni Lola para iganti kayo. Naluluhang sabi sabay mahigpit na yakap sa amin. Pakaramdam ko kahit sandali, nakahinga ako sa init ng kanyang yakap. Matapos ang ilang sandali ng iyakan, bigla siyang tumingin sa amin ng seryoso. Para bang biglang tumanda ang mukha niya. Ramdam ko ang bawat bigat ng mga salita. May isang bagay kayong dapat malaman. Siguro na rin ito na ang tamang oras mga apo. Napatingin kami ni Ate Lisa, puno ng takot at kaba. Ano po yan, Lola? Ano pong ibig niyo sabihin? Ako ay isang mangkukulam. Matagal ko nang itinatago ito. Ginamit ko ang kaalaman ko para protektahan kayo sa abot ng makakaya ko. Matapos mamatay ang inyong mga magulang ay tinago ko ang aking kakayahan. Sa takot na baka kayo ay madamay sa itim na mahika. Napalunok ako. Si Ate Lisa napahawak sa braso ko. Nanginginig. Pero ngayon, hindi ko na kayang tiisin. Hindi ko hahayaang walang kaparusahan ng hayop na iyon. Gagawin ko ang lahat para makamit ninyo ang hustisya.
Kinagabihan, sa ilalim ng madilim na langit at malamig na hangin, naghanda si Lola ng altar sa likod ng bahay. May mga kandila, palay, itim na manok at may isang maliit na palayok na may itim na likido. Habang kami naman ni Ate Lisa ay magkatabi na nakatingin kay Lola. Tahimik si Lola habang binibigkas ang mga sinaunang orasyon. Bawat salita niya parang lumulusot sa kalamnan ko, mabigat at malamig. Mga anito, mga espiritu ng lupa at hangin, dinggin niyo ako. Ibalik ninyo sa hayop na iyon ang lahat ng sakit at takot na binigay niya sa mga apo ko. Pinutol ni Lola ang liig ng itim na manok. Ang dugo nito tumulo sa palayok. Sabay hinaluan ng itim na alikabok na galing sa isang lumang bote. Kinuha niya ang abo at inilagay sa isang maliit na buslo. Hipan niyo mga apo. Ito ang gaganti sa inyo mula sa hayop na kumuha ng inyong puri at dangal. Nagkatinginan kami ni Ate Lisa. Saka namin hinipan ang buslo. Pagkatapos nun ay saka niya inihagis sa ere. Matitikman mo ang takot at sakit. Kasalanan mo'y sa iyo babalik. Sabi niya habang minamasdan kung paano tangayin ng hangin ng alikabok. Ilang linggo matapos ang lahat, unti-unti kaming bumangon ni Ate Lisa. May isang mabait na pamilya na nag-alok sa amin ng trabaho. At ang maganda pa doon ay kasama namin ang aming lola. At sa wakas, nasa mabuting kamay na kami. Dahan-dahan naming sinusubukan muling buuin ang aming mga sarili. Kahit mabigat pa rin ang sugat sa loob, ramdam namin na mas ligtas na kami ngayon. Nabalitaan nga rin namin noon na may isang lalaki raw sa bayan na nabaliw at sa huli pinatay ang sarili. Ayon sa mga kwento, lagi raw itong sumisigaw, tumatakbo, kahit sa gitna ng dilim. Parang may hinahabol na hindi nakikita. Paulit-ulit daw niyang sinisigaw ang pangalan ng mga babae at sinasabi niyang tama na. Patawarin niyo ako. Wala pa kaming tiyak na ideya noon ni Ate Lisa kung sino siya. Pero nang marinig namin ang balita mula sa mga pulis, lihim kaming umasa at halos makumpiyansa na kami na si Marcelo iyon. Isang hapon, habang nagwawali si Ate Lisa sa bakuran at ako na may nagdidilig sa mga halaman, bigla naming nakita si Manang. Kitang-kita sa mukha niya ang kaba, pero may bakas din ang ginhawa. Mga iha, ligtas na kayo. Patay na si Marcelo. Hingal niya. Hingal niya, parang galing sa mahabang pagtakbo. Tunay po ba yan? Gulat na gulat si ate at halos malaglag ang hawak niyang tabo. Oo, ilang araw siyang nagsisisigaw. Parang may kausap na hindi namin nakikita. Takot na takot siya. Nanginginig at bawat araw lalo siyang nangangayayat. Halos hindi makatingin si Manang. Nangingilabot habang nagkukwento. Sigaw siya ng sigaw ng mga pangalan. At sa huling gabi, nakita ko na lang siya na may hawak na baril. Sabi niya, tama na, huwag na, patawad. Hanggang sa bigla na lang niyang binaril ang sarili niya.
Napahawak si Manang sa dibdib niya. Nanginginig pa rin habang ikinukwento ang lahat ng nasaksihan. Kita sa mata niya ang kaba at takot na parang bumabalik sa kanya ang mga huling eksena ng gabing iyon. Alam ko, takot na takot si Manang sa mga nangyari. Pero higit pa roon, ramdam ko rin na sa puso niya, mas nangibabaw ang takot na baka isang araw ay siya naman ang pagbalingan ng kabaliwan at kahayupan ni Marcelo. Sa bawat piraso ng kwento niya, lalo kong naisip kung gaano kalalim ang sugat at takot na iniwan ni Marcelo. Hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng taong naging saksi sa kasamaan niya. Ako naman, napaupo sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba o awa o ginhawa? Kung ganun po, pinagbayaran niya na pala ang lahat ng ginawa niya sa amin. Parusa na yun ng langit sa kanya, Manang. Maluha-luha kong sabi. Mahina at puno ng pait. Kaya nga, sa dami niyang biktima, tama lang ang nangyari sa kanya. Buti nga sa kanya, karma na ang gumanti sa kanya. Salamat po, Manang. At salamat kay Lola. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na kaming wala ng pinsan ko. Umiiyak si ate pero may kaunting ngiti sa labi niya. Unang beses ko ulit nakita iyon. Di ko alam kung paano niya iyon nagawa pero alam ko na takot pa rin siya sa nangyari sa aming murang katawan. Alam kong mahirap ang pinagdaanan namin sa kamay ni Marcelo. Pero alam ko rin naman na matapang si Ate Lisa. Ganon din ako para harapin ang buhay. Patawad mga iha. Kung alam ko na ganoon kalala, sana noon pa ako kumilos. E di sana di kayo nawala ng puri at dangal. Lumapit siya sa amin at mahigpit kaming niyakap. Iha, patawad. Di ko agad na sabi sa inyo. Natatakot ako para sa sarili ko. Sa totoo lang ay hindi lang kayo ang naging biktima niya. Marami pa. Patawarin niyo ako. Saad nito na nanlulumo. Tinapik naman namin ang kanyang balikat saka kami nagsalita. Wala po kayong kasalanan, Manang. Lahat ng iyon ay dahil sa kahiyupan ni Marcelo. Ang pinakamahalaga po ngayon ay pare-parehas tayong nakalaya sa kamay niya. Sobrang bait niyong dalawa. Sana maging mabuti sa inyo ang panahon. Huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi na kami matatakot. May sandalan na kami. Sabay tingin ko sa aming Lola Diyos na nakatingin sa amin mula sa bintana. Matapos nga po ang nangyari sa amin ni Ate Lisa, mas lalo pang tumibay ang samahan namin. Bagamat madilim at mabigat ang pinagdaanan namin. Hindi kami nagpatalo sa mga pagsubok sa buhay. Sa halip, mas lalo kaming naging matatag at mas kumapit sa isa't isa. Hanggang sa kami magdalaga, para na kaming tunay na magkapatid. Wala kaming lihim sa isa't isa. Sabay kaming tumawa, sabay umiyak, sabay bumangon. Kaya naman, nang may nag-alok sa akin na mag-aral, hindi ko na po pinalampas ang pagkakataon. Alam ko, ito ang magiging daan ko para makaalis sa madilim na nakaraan at mabigyan ng bagong direksyon ang buhay ko. Pero si Ate Lisa, mas pinili niyang sundan ang yapak ni Lola Diyos. Joy, magpapasama ako kay Lola. Gusto kong magpaturo sa kanya kung paano mangulam. Ha, ate? Sigurado ka ba? Baka mapahama ka dyan. Baka lamunin ka ng itim na mahika. Alam ko, pero hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ano? Para saan, ate?
para sa'yo. Gusto kong matutunan lahat para maprotektahan kita. Lalo na kung dumating ang araw na wala na si Lola Idyos. Ayokong maranasan mo ulit ang mga naranasan natin noon. Ate, bakit ginagawa mo to para sa akin? Paano ka naman? Ako, wala na akong ibang pangarap kung hindi ang bantayan ka. Kaya kahit mahirap, kakayanin ko. Sa bawat turo at orasyon na natutunan niya, alam kong nasa puso niya ay hindi paghiganti, kundi pagmamahal. Gusto niya akong bantayan, siguraduhin walang makakapanakit sa akin tulad ng dati. Taon na rin po ang lumipas. Unti-unting bumalik ang kulay ng buhay ko. Nagkaroon ako ng sariling pamilya, asawa at anak na siyang bumubuo ng mga pangarap ko. Ate, sigurado ka ba na ayaw mo talagang mag-asawa? Sayang naman, bata ka pa. Hindi na, Joy. Pangako ko yan sa sarili ko. Pero bakit? Hindi mo ba gusto magkaroon ng sariling pamilya? Ayoko. Ayoko nang may makahati pa o may maging sagabal sa pangarap ko. Anong pangarap mo? Ang maging isang magaling at makapangyarihang mangkukulam. Gusto ko, buong puso ko, buong oras ko, doon ko ilalaan. Para sa proteksyon mo, para sa pamilya natin. Hindi ko kailangan ng ibang tao na pwedeng magpabago sa desisyon ko. Ate, ang tapang mo. Naiiyak kong sabi habang nakatingin sa kanya. Hindi tapang yun, Joy. Mahal lang talaga kita. Mahal ko kayo ni Lola at ito ang paraan ko para makabawi at makapaghihiganti sa mga taong nanakit sa atin. Ate, alam ko delikado yung pinili mo. Alam ko baka lamunin ka ng itim na mahika. Baka isang araw hindi na kita makilala. Alam ko, Joy, pero handa ako. Pero kahit ganun, susuportahan pa rin kita, ate. Kasi alam ko sa puso mo na hindi mo to ginagawa para sa sarili mo. Hindi talaga, Joy. Para sa inyo to. Para sa'yo. Salamat, ate. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kadilim, alam kong mahal na mahal mo ko. Oo, Joy. Mahal na mahal kita. Sobra. Kaya kahit ganun ang desisyon ni Ate Lisa, hinayaan na lang namin siya ni Lola. Bumalik sila sa baryo, samantalang ako naman ay sumama na sa aking asawa. Bumabalik rin po ako sa baryo namin kapag may pagkakataon. Ngayon, kahit papaano ay nakakapundar na rin kami. Unti-unting bumubuo ng bagong mga pangarap para sa pamilya ko. Masaya si Ate Lisa sa buhay na meron ako. At ganun din ako para sa kanya. Sa kabila ng lahat, nananatili kami magkaramay at magkasangga. At sa katunayan nga po, kami palang dalawang nakakaalam ng totoong lihim. Ang dilim na pinagdaanan namin sa kamay ni Marcelo. Mahirapan itong makalimutan at naging bangungot talaga para sa amin. Pero ito rin pala ang naging daan para malaman namin ang katotohanan tungkol sa aming mga magulang. At higit pa roon, ito rin ang nagturo sa amin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng matibay at mas malalim na pagmamahal sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, ang aking sulat. Sana po ay mabasa ninyo ito at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. At sa lahat ng nakikinig ngayon, nais ko pong mag-iwan ng isang aral. Ano man po ang ating madilim na nakaraan, malalagpasan natin ito kung may isang taong handang makinig at samahan tayo sa bawat pagsubok. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.